Alamin naman natin itong field monitoring system. Dito lamang yan sa Tutok Kalikasan. Uulan, aaraw, uulan, at kung minsan umuulan habang umaaraw? Nakakalito na talaga ang pabago-bago ng panahon na kung minsan ay nakakapinsala na din sa ating kalikasan at maging sa ating pangkabuhayan. Pero huwag mag-alala dahil sa tulong ng makabagong teknolohiya ay maaari na nating ma-monitor ang lagay ng panahon gamit ang FMS o Field Monitoring System. Ito pong field monitoring system nito, ang purpose nito ay i-monitor ang weather na nasa vicinity ng crops. So, kapag ka po climate monitoring, yung ating weather forecast, ang ginagamit natin yung 10-meter height na poste. So, doon po nakamount yung mga equipments. Ito namang 2-meter mount na to ng mga equipments ay intended for agriculture. So, ang ginagawa natin dito ay nagmo-monitor tayo ng weather at saka ng iba-ibang elements ng weather to capture the weather condition on the immediate vicinity ng mga halaman, ng crops. So ito po ay binubuo ng iba't ibang mga weather sensors. So doon po sa taas, makikita niyo yung ating anemometer. So ang sinasabi niya, yung wind speed at saka yung wind direction. Okay? Tapos ito pong nasa tabi niya, yung nandun, yung bilog dito. Yun yung ating solar radiation sensor. So nire-record niya gaano kainit at one particular time. Okay? So pag punta natin dito sa medyo baba, ito na yung temperature at saka humidity sensor. So nire-record niya yung air temperature at saka ilan ang relative humidity. O, kasunod nito, yung rain gauge natin. So ilan ang bumabagsak na ulan, rainfall at a particular time. Meron din po tayong mga sensors na nakakabit nasa ilalim ng lupa, no? Invisible siya sa surface, pero nasa ilalim siya. Okay, para ma-monitor naman natin yung soil temperature, soil moisture, etc. Ang special po dito sa ating weather monitoring system ay meron po siyang tinatawag na field router. Okay? So ito pong field router na to, kumbaga ito yung kanyang pinaka central processing unit. Okay, kung mapapansin po ninyo, meron siyang USB modem dito. So, ang kanyang purpose ay makakonect itong buong system sa internet para makapag-upload siya ng data na ginagather ng iba't ibang mga weather sensors. Tapos, in addition, kaya pwede siyang i-install kahit saan is because battery operated siya. So, meron siyang solar panel dito. Common na battery lang ito. Ito yung pang mga tricycle na battery yan. Ini-store niya yung energy na nanggagaling dito. So para ma-run yung buong system. Kailangan po nating malaman kung meron ba talagang variation ng weather or ng climate doon sa lugar na kung saan naka-install ito. Para makita po natin kung meron tayong dapat gawin na adjustment ng mga cropping calendars ng ating mga crops. Halimbawa, nagbabago na ba yung pattern ng rainfall? Umiinit na ba yung temperature? So kailangan nating i-adjust yung ating cropping system. Kung dati-rate maulan sa buwan ng Mayo, ngayon dahil may climate change, baka April pa lang may ulan na. So kailangan nating i-adjust yung timing ng pagtatanim para hindi masira yung crops natin. Kailangan nating i-timing yung ating cultural management tinatawag, yung paglalagay ng pataba, yung pag-spray ng mga pesticides para po hindi masira yung ating halaman. So in the end po, ang target nito, makapagbigay tayo ng additional information sa ating mga farmers, sa lahat ng mga stakeholders natin para magkaroon sila ng tamang impormasyon sa tinatawag po nating climate change. So, we hope po na makakapag-develop tayo ng isang magandang platform para magkaroon ng tamang medium of information yung ating mga farmers at lahat yung ating mga stakeholders dito sa Nueva Vizcaya. Ang paghahanda ay hindi kalabisan. Ito ay kasiguruhan sa kaayusan at kaligtasan. Kaya naman, magmasid, makialam, at makiisa. Ang tatandaan ng pag-iingat sa kalikasan ay hakbang sa maayos na kinabukasan. Ito po si Haji Caaminio para sa Tutok Kalikasan.